sa lahat. Natabunan ng gumuhong bundok sa kasagsagan ng lindol ang lalaking yan sa Pantukan, Davao de Oro. Nagtulong-tulong ang mga residente para sagipin siya. Alalaye! Ang buong detalye ng balitang yan, abangan! Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Matinding pinsala ng magnitude 7.4 na lindol tumambad sa Davao Region. Patay, umakyat na sa 8. Ilang lugar sa Davao muling niyanig ng magnitude 6.8 na lindol kagabi. Davao City Congressman Paulo Duterte umalma sa hindi pagpayag ng ICC na pansamantalang palayain ang kanyang ama. Lalaki, sugatan matapos saksakin ng mister ng kanyang kabit sa Palol, Leyte. Kapatid star Andres Mulak bubuhayin ang bagets character ng kanyang dad sa isang musical. Double earthquake o dalawang magkasunod na lindol ang naranasan kahapon sa Davao Oriental. Naramdaman din ng malakas na pagyanig pati na sa mga kalapit na probinsya, gaya sa Davao de Oro kung saan 3 ang patay dahil sa landslide. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Sa pool sa CCTV na ito, ang ikalawang lindol nitong Biyernes sa bayan ng Lupon, Davao Oriental. Kita ang pagyanig sa loob ng bilihan ng tubig na yan pasado alas 7 kagabi. Inilikas naman ang mga pasyente sa ospital na ito sa Mati City dahil sa muling pagyanig. Karamihan sa kanila, mga nakahiga sa kama. Meron ding mga naka-wheelchair na may swero pa. Bukod dyan, may isa ring nawalan ng malay dahil sa lindol. Tulong-tulong ang mga rescuers sa pagbuhat sa kanya para ilagay sa kama. Ayon sa FIVOX, muling niyanig ng magnitude 6.8 pasado alas 7 kagabi ang dagat na sakop ng Manay, Davao Oriental. Hindi nalalayo ang epicenter nito sa naunang naitala at mas malakas na lindol noong umaga ng magnitude 7.4. Naramdaman ang pagyanig sa mga kalapit na lugar sa Davao Region, gaya sa Davao City kung saan sinuspindi na ang pasok sa universidad na ito dahil sa lindol. Sa Butuan City, isang mall ang napuruhan at bumagsak ang harapang bahagi nito. Maging sa Bislig City, Surigao del Sur, napasigaw at napalikas ang mga tao sa takot. Oh my God! Pati na sa Tagum City kung saan nabasag ang salamin at bintana ng kanilang City Hall. Sa bayan naman ng Pantukan, Davao de Oro, tulong-tulong ang mga residente na buhatin para masagip ang lalaking ito na natabunan ng lupa sa mining area matapos ang lindol. Relax lang. Ayon sa uploader, halos 6 na oras ang tumagal bago siya naahon sa gumuhong lupa. Nasagip din ngayong araw ang isa pang biktima ng landslide. Isinakay na siya sa duyan para ibaba. 3 ang nasawi dahil sa landslide base sa ulat ng kanilang lokal na pamahalaan. Maraming bahay rin ang nasira. Nakatakda namang pumunta roon ng LGU para magpaabot ng tulong. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nilinaw ng FIVOX na hindi konektado ang sunod-sunod na lindol na nakanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero babala ng ahensya, posible pa rin mangyari ang the big one sa Metro Manila na magiging mas mapaminsala. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosco. Magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong September 30. Magnitude 4.4 sa La Union na naramdaman din sa Baguio noong October 9. At magnitude 7.4 sa Davao Oriental na sinundan pa ng magnitude 6.8 na pagyanig kahapon. At kaninang madaling araw, magnitude 4.2 na lindol naman sa Isabela. Sunod-sunod ang mga nangyaring lindol sa iba't ibang panig ng bansa. Pero ayon sa FIVOX, hindi konektado ang mga yan. Magkakaiba pong fault segments, yung gumalaw. Sa Cebu, it's the Bogo Bay Fault, and then sa Davao, it's the Philippine Trench. And then yung meron din tayong lindol sa Baguio, Philippine Fault naman yung source nun.
Hindi rin daw aftershock ng magnitude 7.4 na lindol ang nangyaring magnitude 6.8 na pagyanig sa Davao Oriental. Hiwalay na event daw yan na kung tawagin ay doblet, na bihirang mangyari. Ang definition kasi natin ng magnitude, ng aftershock rather, is that it's one magnitude lower than the main shock. So the main shock natin is magnitude 7.4, and the aftershock that we would expect would just be around 6.4. It's the same concept with the stress transfer. So one event would cause another. Libo-libo na ang naitalang aftershock sa Cebu at Davao. Pero bakit nga ba naging mas mapaminsala ang lindol sa Cebu kumpara sa Davao kahit na mas mababa ang magnitude nito? Kasi yung sa Cebu, yung depth ng lindol natin is 5 kilometers, yung sa Davao is 23 kilometers. Now, yung seismic energy kasi natin as it travels from the source sa ilalim ng lupa, akyat yan. Habang umakyat yan, humihina yung lakas. Giit pa ng PHIVOLCS, dapat din paghandaan ang paggalaw ng West Valley Fault na magre-resulta sa pinangangambahang The Big One o magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila. Hinog na raw kasi ang West Valley Fault na huling gumalaw noong 1658. Pag nangyari yan, posibleng umabot daw sa 48,000 ang masawi sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Kaya bukod sa mga earthquake drills, dapat daw mas paigtingin ang pagsusuri sa integridad ng mga gusali. Samantala, ilang apektadong residente ang nakararanas ng disaster fatigue ayon sa Department of Social Welfare and Development. Nahirapan silang matulog, nahirapan silang makarelax, lagi silang nagbalisa, nag-aalala. Kasi nga, ibang-iba ang lindol doon sa bagyo. Alam mo yon, yung babalik ka ng bahay, pero feeling mo hindi ka safe. So, nandun yung takot, yung pangamba. Tuloy-tuloy naman daw ang psychosocial debriefing para sa kanila. Higit 217 million pesos na halaga ng assistance ang naipamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng lindol sa Davao at Cebu. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Maraming bahay nga at gusali ang gumuho sa Davao Region dahil sa mapaminsalang lindol kahapon. Nasawi rin ang isang senior citizen na nabagsakan ng pader. At live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Rainiel, gaano ba kalala yung naging pinsala ng lindol? Nikki, nakitaan na nga ng ilang bitak yung ilang mga kalsada dito sa Davao City. Ito nga two-story house sa aking likuran ay nagmukha ng bungalow dahil nga sa pagkolaps nito ay kinain na rin yung ilalim na bahagi ng bahay. Tulala at hindi pa rin makapaniwala ang abogadong si Ken Oralio habang tinatanaw ang gumuho nilang bahay sa Davao City matapos ang lindol. Kita ang matinding sira sa mga kisame at dingding. Sa kabila niyan, laking pasasalamat na lang daw ni Atty. Oralio dahil walang nasaktan sa kanyang mga kaanak. They only sustained minor injuries. My father only had minor cuts. My mother only inflamed na yung paa niya. The important thing is buhay kami. Pero malaking hamon pa rin daw ang kanilang kaharapin ngayon. A lot of clothes. I can't get to the house. The 2 cars are there. Lahat ng gamit namin, our documents, our IDs, yun, valuables, appliances, they're all there. And understandably, hindi pwede pumasok. Kita rin ang bitak sa kalsada sa harap ng gumuhong bahay. Sa Davao City pa rin binawian na ng buhay ang 80 anyos na si Sotero de la Cruz. Nabagsakan siya ng pader sa kasagsagan ng lindol. Sabi ko, bakit ganun? Ang saya-saya pa niya lumabas dito. Nagpaalam siya, dahil pupunta lang muna ako ng labas, pahangin ako. Sabi ko, sige, pero huwag kang magtagal, balik ka kaagad kasi magkakain tayo ng umaga. Hindi rin mapakali ang karamihan ng mga residente dahil sa mga aftershock sa syudad. Ang pamilyang ito naghahapunan at nagpapahinga na pasado alas 7 kagabi nang bigla na namang nakaramdam ng pagyanig. Isang poste naman ang nabuwal at bumagsak sa nakaparadang kotse sa Artiga Boulevard. Nikki, buong maghapon nga na nag-ikot sa Davao Region, ito nga mga kawani ng DPWH, DSWD at maging ang DepEd para suriin yung ilang mga infrastruktura, lalong-lalo na yung mga paaralan at kalsada. Sinabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na yung ilan
doon nga sa mga major roads dito sa Davao Region ay passable naman at sila na rin ay nagpadala nga ng mga equipment para maayos na rin yung iba na nakitaan ng bitak. Pagdating naman dito sa neighborhood o sa community dito sa Davao City, yung ilan sa mga kababayan natin na naninirahan sa coastal community ay may takot pa rin nga dahil kahit na na-lift na yung banta ng tsunami ay natatakot pa rin sila sa posibilidad na mangyari yung pagyanig at maitaas muli yung tsunami warning lalo na pag 10 oras na ng gabi. Nikki. Rainiel, kamusta nga pala ang power situation dyan? Meron bang kuryente? Kamusta rin ang tubig? Meron din ba silang access sa malinis na maiinom na tubig? Nikki, kagabi dito sa Davao City may mga ilang lugar yung nawalan nga ng kuryente pero matapos nga yung aftershock nung 7:10 ay after an hour ay naibalik din agad yung supply nga ng kuryente at ng maayos na tubig. So kaninang umaga ay inikot naman natin yung ilan sa mga establishmento, lalong-lalo na yung mga negosyo, no? Business as usual na raw sila at hiling nga nila, no, na magtuloy-tuloy na yung ganitong sitwasyon, yung hindi na sila makaranas pa ng mga aftershock. Nikki. Ay, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, ha? Rainiel Pawit. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumugod sa mga apektado ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental at mga karatig lugar. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan nila ang sitwasyon para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Ang DSWD ipinupwesto na ang mga pagkain at iba pang non-food items para agad na maipamahagi sa mga biktima ng lindol. Nakahanda rin ang DOH na magbigay ng medical assistance. Umakyat na po sa 8 ang bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Davao Oriental. Bukod sa mga bahay, napinsala rin ang ilang mahalagang gusali gaya ng ospital at eskwelahan. At live mula sa Davao Oriental, nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, may update na ba tayo kung gaano karaming struktura o ang halaga ng pinsalang dulot ng lindol? Andre, tuloy-tuloy pa rin ang assessment ng mga otoridad sa pinsalang idinulot ng lindol dito sa Davao Oriental. Hanggang sa ngayon nga, balot pa rin ng takot ang mga residente dahil tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks. Nagsagawa ng aerial inspection ng Office of Civil Defense 11 sa mga lugar sa Davao Oriental kasunod ng magnitude 7.4 na lindol nitong Biyernes ng umaga. Sa huling datos ng OCD 11, umabot na sa 8 ang nasawi dahil sa nangyaring lindol. 3 mula sa Davao Oriental, 4 sa Davao de Oro at 1 naman sa Davao City. Patuloy pa ang isinasagawang assessment ng mga otoridad sa mga apektadong residente ng lindol. Samantala, nag-inspeksyon din ngayong araw sina DPWH Secretary Vince Dizon at DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga nasirang infrastruktura sa Davao Oriental. Isa nga sa mga matinding na pinsala ang Manay District Hospital. Bumigay ang kisame at nagkabitak-bitak ang simento sa ospital sa lakas ng pagyanig. Pinalabas ang mga pasyente at pansamantala munang ipinwesto sa mga tent sa open grounds ng ospital. Nagkabitak-bitak din ang lumang municipal hall sa lugar. Maging ang katatayo lang na bagong municipal hall hindi rin pinalampas ng lindol. Nabasag pati mga salamin. Napinsala rin ang Manay Fire Station na bumigay ang mga kisame. Maging ang isang simbahan nasira din ang kampana. Ang Mahan-o Bridge pansamantalang isinara sa mga motorista dahil sa mga bitak na nakita dito. Ilang eskwelahan din ang nasira. Agad namang lumikas sa evacuation center ang mga apektadong residente. Dool ra sa daplin sa dagat. Nahadlok mi sa tsunami. Nano mi dire. Pagkain, yung si tatay mo meron siyang gamot na maintenance, wala. Yung mga tubig, yung mga pangangailangan namin. Nakiramay naman si Vice President Sara Duterte sa burol ng isa sa 7 nasawi sa lindol dito sa Mati City, Davao Oriental. Sa mga kababayan namin na apektado ng malakas na paglindol dito sa Davao Region at sa iba pang mga lugar dito sa Mindanao, kasama na rin yung mga naapektuhan ng lindol sa Baguio at sa Cebu. Napakahalaga talaga, ulitin ko, na yung presence of mind kapag nandyan na nangyayari na yung lindol, huwag natin kalimutan yung mga itinuro sa atin ng ating mga disaster councils.
Andre, kung mapapansin mo dito sa aking likuran ay bakas pa rin ang pinsala nga dulot ng magnitude 7.4 na lindol dito nga sa Manay District Hall. Ayon nga sa pamunuan ng ospital, 3 na lang ang natitirang pasyente dito at inilipat na sa ibang ospital ang nasa higit 50 nga pasyente na high risk. Andre. Live mula sa Davao Oriental, mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Bril Montalvo. Umalma si Davao City Congressman Paulo Duterte sa hindi pagpayag ng ICC na pansamantalang palayain ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang post sa Facebook, sinabi niyang hindi batas kundi politika raw ang nanaig. Giit pa ng Congressman Duterte, naging biktima ng political persecution ang kanyang ama. Sisiguraduhin daw niyang magbabayad ang mga anyay ng kidnap sa kanyang ama. Aprobado na ng Court of Appeals ang ika-6 na freeze order laban sa mga dawit sa flood control scam. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, aabot sa 39 na bank accounts at iba pang assets ang saklaw ng bagong freeze order. Ito ay pag-aari ng mga hindi pinangalanang dating opisyal ng pamahalaan na iniuugnay sa korupsyon. Umabot na sa 4.67 billion pesos ang halaga ng mga na-freeze na account at ari-arian matapos ang pagpapatupad ng huling 5 freeze orders. Lumabas po sa isang survey na 34% ng mga Pilipino ay madalas ma-stress. Ang mga pangunahing dahilan niyan, pera, kalusugan at trabaho. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Hindi alam ng 43 anyos sa solo parent na si Sheila kung paano niya nakakayanan ang hamon sa buhay. Kamamatay lang ng kanyang ina at nag-aalaga pa ng kanyang amang may sakit. Cervical cancer kinamatay ng nanay ko. Siyempre wala kaming sapat na pera para ipaggamot siya. Siyempre matanda na siya. Hindi niya kakayanin, hindi rin namin kakayanin, ma'am. Stress naman sa trabaho ang 25 anyos na HR na si Antoinette. More on yung actually yung acne ko, pinapagamot ko na rin. I think, minsan yung skincare hindi na nagagawa kasi pag uwi, matutulog na lang, magpapahinga. O kaya pag nasa work, minsan kahit oily na, hindi nakakapag-freshen up. Ang 46 anyos na breadwinner at IT na si Jose, aminadong stress dahil sa kakapusan. Mga bills din po kasi, mga bills namin, malaki-lalaki rin po yung mga expenses, pero pang araw-araw. Kasi minsan nangungutang rin kami, pag ganun po, pang araw-araw dito, pang budget. Ilan lamang sila sa mga Pinoy na nakakaranas ng stress araw-araw. Ayon sa pinakahuling SWS survey na isinagawa ngayong Setyembre sa 1,500 na katao sa Pilipinas, 34% ng mga Pilipino ang nagsasabing madalas silang stress. Mas mataas ito ng 7% kumpara sa 27% noong December 2019. Lumabas sa survey na ang pangunahing sanhi ng stress ng mga Pinoy ay pera. Kasunod ang kalusugan, trabaho o pag-aaral at problema sa pamilya. Pero kung tutuusin, hindi lang yan ang kinai-stressan ng karamihang Pilipino ngayon. Dumaragdag din ang mga issue at insidenteng nararanasan sa paligid gaya ng sunod-sunod na kalamidad sa bansa. Diyan lumalabas ang tinatawag na disaster fatigue na kung hindi matugunan agad ay posibleng magresulta sa trauma. Suggestion ko lang po, Ma'am Malu, suggestion ko lang po na sana ang bawat LGU ay mayroong trained individual groups na kayang magbigay ng psychological first aid. No, ito man ay graduate ng psychology, graduate ng basta trained individual to under the supervision of a psychiatrist and a psychologist na upang matugunan ang kanilang mental health needs, no, o psychological needs sa oras ng sakunang ating nararanasan. Ayon pa kay Dr. Karandang, lahat naman daw ng bagay kahit anong hirap at bigat, napapagaan kung magiging bukas na ito'y pag-usapan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Susunod, lalaki sugatan matapos saksakin ng mister ng kanyang kabit. Higit 100 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa isang bodega. At bagong kapatid reality show na Love on the Clock, mamayang gabi na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga biktima ng lindol sa Davao Oriental. Pero sa gitna niyan, hindi naiwasan ng Vice Presidente na magpasaring sa bagong ombudsman. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo, exclusive. Kung ako ang presidente, hindi siya ang i-appoint ko na ombudsman. Ito ang maikling sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung pabor ba siya sa pagkakatalaga kay Justice Secretary Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. Sinabi ito ng Vice Presidente matapos ang kanyang pagbisita sa burol ng isa sa mga nasawi sa lindol sa Manay, Davao Oriental. Nagbigay rin ng reaksyon si VP Sara sa posibleng pagbulatlat ng ombudsman sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at ang kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Tumanggi namang magkomento ang pangalawang Pangulo hinggil sa pagtanggi ng International Criminal Court o ICC sa hiling na interim release ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. I-hold ko na lang muna, ma'am, yung comment ko dito sa ICC case, no? Kasi kailangan natin maki-empathize and maki-empathize sa mga nabiktima ng lindol at mag-sympathize doon sa mga namatayan. Tikom din ang bibig ni VP Sara sa plano ng ilang miyembro ng Kamara na tapyasan ang kanyang budget sa 2026 dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig. I-postpone ko na lang muna ang comment ko sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon ngayon dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung maibsan yung lungkot, yung takot ng mga tao dahil sa mga pangyayari na lindol, pagbaha, bagyo. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Nagdala ng mga unan, kumot at banig ang Alagang Kapatid Foundation sa mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Cebu. Katuwang ang Signal Cares, buong pasasalamat na tinanggap ng mga residente ng barangay na Ilon sa Bugos City ang mga gamit pantulog. Anila, malaking ginhawa ito, lalo na sa mga bata dahil marami sa kanila ang nananatili pa rin sa mga tent city. Sinikap din ng Alagang Kapatid Foundation na madalhan ng mga banig, unan at kumot ang mga residente sa liblib ng sitio ng Look at Acacia sa Daan Bantayan. Marami rin sa kanila ang natutulog pa rin sa mga tent dahil sa takot sa aftershocks. Mula hotel sa ospital ang bagsak ng isang lalaki matapos saksakin ng asawa ng kanya umanong kalaguyo. Mismong asawa ng biktima ang nagsumbong sa suspect. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Gary De Leon. Sugat sa tagiliran tinamo ni alias Henry matapos siyang saksakin ng asawa ng kanyang kalaguyo sa Palo, Leyte. Base sa investigasyon, nakipagkita ang 29 anyos na biktima sa kanyang karelasyon sa isang hotel. Isinumbong naman ng asawa ni Henry sa suspect na si alias Jonel na magkikita ang kani-kanilang mga asawa. Doon na sumugod ang suspect sa hotel. Pero pinalabas daw silang tatlo ng hotel staff. Katwiran naman ng mga staff na ayaw daw nila ng masagot sa gulo. Pagkalabas ng area, siguro hindi na kontrolado yung sitwasyon kasi halos wala nang naawa. Kaya yun, nasuntok na, nasapak na ni suspect si biktima. At saka yun, nasaksak niya. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima. Sumuko rin agad ng suspect sa mga pulis. Sa Maguindanao del Sur, patay ang isang babae matapos pagbabarili ng riding in tandem sa harap mismo ng kanyang asawa at anak. Nangyari ang krimen sa barangay Sapakan, Radya, Buhayan, pasado 3:00 ng hapon kahapon. Ayon sa mga otoridad, sakay ng tricycle ang magkakaanak ng dikitan at paulanan ng bala ang mga suspect. Nakaligtas ang asawa at anak ng biktima matapos umanong pumalya ang ginamit na baril ng mga salarin. Inaalam pa ang motibo at pagkakakilanlan ng mga suspect. Arestado sa isang checkpoint sa Santa Elena, Camarines Norte ang driver ng pickup na ito at ang kasama niyang napag-alamang isang palang konsehal sa isang bayan sa Maguindanao. Nadiskubre umano ng mga pulis ang isang tagong compartment sa ilalim ng sasakyan na naglalaman ng pira-pirasong bahagi ng baril. Na itong ay pinlockdown na ng ating PNP-HPG
something like may compartment na malaki sa loob at doon na-discover ng PNP HPG talagang dami ng mga undocumented po na parts po ng Armalite. Nasa 61 piraso ng mga parte ng baril ang nakumpiska ng mga pulis. Galing para ng Taguig City ang pickup at posibleng balak ibiyahe patungong Mindanao bago naharang ng pulisya. Inaalam pa ng PNP HPG ang pakay ng pagtransport at kung balak bang buuin o ibenta ang mga ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nasabat ang higit 100 milyong pisong halaga ng shabu sa isang warehouse sa Pasay. Natagpuan ang mga ito sa mga package na galing pa sa Vietnam. Yan at iba pang operasyon kontra droga sa Frontline report ni Faith Del Mundo. Ininspeksyon ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang 3 styrofoam bags na galing Hanoi, Vietnam sa isang warehouse sa Pasay City. Idinaan din ang mga package sa K9 inspection. Tumambad ang 26 na pakete ng mga shabu na may timbang na higit 16 kilograms at nagkakahalaga ng higit 109 million pesos. Ayon sa BOC, idineklara na e-commerce consolidated packages ang mga kahon. Naaresto naman ang 2 representative ng consignee logistics company na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Sa Candelaria, Quezon, nasa batang 25 kilos na shabu na nagkakahalaga ng higit 163 million pesos sa bypass operation ng PIDEA. May Chinese markings pa ang packaging ng mga droga. Inaresto ng mga PIDEA agent ang 3 lalaking drug suspect. Sa Lubao, Pampanga, isang regional target na drug suspect ang nahuli sa hiwalay na operasyon ng PIDEA. Kabilang ang lalaking suspect sa drugs watch list ng mga otoridad at isa raw sa malaking source ng droga sa Lubao at sa mga karatig bayan. Nasamsam sa kanyang 20 gramo ng shabu na may halagang 136,000 pesos. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nahulog sa bangin ang isang truck sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Halos 50 talampakan ang lalim ng bangin. Ayon sa mga pulis, magde-deliver ng mga parcel ang truck nang biglang sumabog ang harapang gulong nito. Nabangga pa ng truck ang isang nakaparadang motorsiklo hanggang sa tuluyang bumulusok sa bangin. Sumabit pa sa puno ang truck. Kinailangang alisin sa pagkakaipit ang pahinante nito. Sugatan din ang driver. Dinala sa pagamutan ang mga biktima. Simula na ang weekend pakilig ng pinakabagong kapatid reality show na Love on the Clock. Featuring our 6 daters, Ron Angeles, Pupa Dadivas, Polo Laurel, Victoria Fabella, Danny Buenvenida at Jo Marie Angeles. Sino kaya sa kanila ang makaka-achieve ng happy ending sa Hong Kong? Hosted by Don Chang and Juancho Trevino, tutok na at kiligin sa Love on the Clock mamayang 9:15 p.m. sa Weekend Trip sa TV5. Present ang ilang kapatid star sa 2-day event na It Feels Right ng Philinvest in partnership with Signal and MQAA Artist Agency. Kabilang dyan sina Mark Rivera at ang newlywed na sina Cedric Juan at Kate Juan. At bilang nagsisimula na sa pagbuo ng pamilya, chika ni Cedric, sakto sa kanilang married life ni Kate ang event na about choosing the right and comfy property. Bukod sa mga aktor, present din ang ating Good Morning Kapatid star na si Maui David bilang host ng event. Idadaos ulit yan bukas sa same venue sa Festival Mall, Alabang. Susunod, high school student kinuyog ng mga kaeskwela dahil umano sa chismis. Sa viral yan, kasal ng isang couple sa Davao del Norte tuloy pa rin kahit nilindol. At kapatid star Andres Mulak gagampanan ang karakter ng kanyang dad sa isang musical. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Pangunguna ni People's Champ Manny Pacquiao ang Team Philippines sa reality TV competition show na Physical Asia. Makakasama sa team ang 5 pang Pinoy athletes. Kabilang sina Mark Mugen, Ray Jefferson Kerubin, Justin Coveney,
Robin Lauren Brown at Lara Lorraine Liwanag. Sasabak sila sa iba't ibang sporting at physical events kung saan makakalaban nila ang ibang teams mula sa South Korea, Japan, Thailand, Mongolia, Turkey, Indonesia at Australia. Sa October 28 na makapanood ang Physical Asia sa Netflix. Fresh from his debut film, musical stage naman ang papasukin ng kapatid nating si Andres Bulak. Gaganap si Andres bilang si Adi na role ng kanyang daddy Aga noon. Pero this time, sa musical adaptation ng 80s hit movie na Bagets. A full circle moment nga yan para kay Andres. In full 80s get-up, ipinasilip na nga ni Andres sa kanyang IG ang kanyang look para sa Bagets the Musical. Niki, grabe rin, ano? Sunod-sunod yung mga naranasan nating sakuna loob lang over the ng past dalawang few weeks. linggo. Ano? Lalo na yung lindol. Ito huling naranasan nga natin sa Davao. Pero kayo ba, naniniwala na sa gitna ng mga sakuna, meron pa rin kwento ng pag-asa? Una sa lahat, pinagdadasal po namin at kami po ay nakikiramay sa lahat po ng mga naapektuhan ng sakuna sa Cebu, sa Davao, maging at sa Norte. Sa Norte din po. At Dahil nakikita natin yung mga videos, lalo na doon sa mga nagpapanik o yung mga nagva-viral. At kudos din po doon sa mga nakita, I'm sure nakita nyo, yung mga mag-aaral na marunong mag-duck cover and hold, na talaga kahit mga bata pa lamang ay alerto sila sa nangyayari. At syempre, sa ating News 5 team. Oo naman. Yes. Sa Na lahat laging ng ating naandun media team. sa lahat ng mga, At whether hindi lang North yan. Luzon or Pati yung mga Central rescuers Visayas. mismo na patuloy pa rin ang, kumbaga, talagang ginagampanan yung kanilang trabaho. Kahit alam natin, minsan nakakatakot yung mga ganung sitwasyon kahit pa sabing natapos na yung lindol. Pero mabalik tayo dun sa Yes. tanong kanina. Balik tayo sa tanong Meron mo. ba kayong, naniniwala kayo na meron pa rin kwento ng pag-asa? Para gitna sa ng mga akin, mas sakuna? nagsashine yung mga kwentong ganun sa gitna ng sakuna. Ako naniniwala pa rin ako sa, kumbaga, sa kindness ng humanity. Kumbaga, may mga, alam natin, may mga kontrobersyal o may mga nakaupo sa opisyal natin na, di ba, kumbaga ngayon, hindi tayo sang-ayon sa kanilang ginagawa sa mga pagnanakaw, pero naniniwala pa rin ako, may mga tao pa rin mabubuti ang loob. Iba pa At rin ang minsan, kabayanihan dito. Yung kabaitan, yung kabayanihan at yung pag-asa niyan, mas mararamdaman mo doon sa mga taong kasama mo na nandoon, kasamang nakakaranas din ng kung anumang kagipitan o kahirapan na nararanasan ninyo doon sa partikular na lugar. Especially pag panahon ng sakuna, minsan sa kanila ka na lang din kakapit para Pati Jess, magkaroon ka ng dagdagan ko pag-asa. ang Pilipino, isa po yan sa mga resilient sa buong mundo. Ayan. Pero ito walang panama ang lindol sa pag-iibigan ng isang couple sa Doon pala Talingon, pupunta. Davao del Norte. Panoorin nga natin. Ayan po, maglalakad na sana sa altar ang groom nang biglang lumindol. Pero sa halip po na magpanik, nanatiling kalmado ang groom. Yun, napahawak naman sa poste sa labas ng simbahan ang kanyang bride. Pero sa huli, tuloy pa rin ang kasal. Sa halip na sa loob ng simbahan, yun nga lang, sa labas na lang idinaos ang seremonya para nga din sa kaligtasan ng lahat. O, diba? Love conquers all talaga. Yan yun. Kung baga, may namuo pa rin pag-iibigan, namayani pa rin yung pag-iibigan sa gitna ng sakuna. Pati may mga ganyan din, di ba? Kahit yung malakas na yung bagyo, talagang malakas yung hangin. Oo, yung sa flood, no? Nakita niyo yung depende picture. na lang kung safety. Ako tatanungin yung lumilindol sa kasal namin ni Pawi. Tuloy pa rin ang kasal. Of course! Oo, Kasi mas malakas ang... makapag-exchange ng I do at magkapirma. Yes! Mas malakas ang pag-iibigan nyo kaysa sa lindol. Wala yun. Walang panahon. Yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.